Nakita natin parehong handa na ang dalawang teams, ang Gilas at ang team ng New Zealand. Ready na sila na magbakbakan sa hardcourt ngayong araw. Nasabi nga rin ng isang player ng Tall Blacks na dito ang kanyang paboritong arena, ang MOA, na kung saan talaga namang dinadagsa ng mga Filipino basketball fans at napupuno nga rin sa bawat mataon na laro ng New Zealand laban sa team ng Gilas. Pero ang isa sa matindi dito, hindi nila nakakalimutan ang nangyari nga rin sa arena na ito noong huli silang naglaro. Tinalo sila ng Gilas, kaya may konting gigil o intensyon na makagante sa sports ng basketball ang New Zealand laban sa team ng Gilas sa ating home court nga rin. Pero hindi naman papayag ang ating Gilas na basta-basta na lamang magpapatalo. Lalaban sila at ang goal talaga natin ay kunin ang second win sa MOA laban sa team ng Tall Blacks. May kakayahan ng Gilas na gawin ito kahit na tayo pa ang dihado sa odds dahil na rin sa maganda ang rotation natin sa 4 at 5 position. 3 ang nasa 16 players natin, 2 ang magsasabay. Pantapat nga rin sa ganitong setup ng Tall Blacks, meron silang Tyrell Harrison, Sam Menenga at Yanni Wetzel, at nasaksihan na natin na nakalaban ni Kai Sotto at Junmar si Tyrell Harrison noong nanalo ang Gilas. Kailangan lang na maging mabilis ang Gilas sa loob ng paint sa opensa at help defense naman para sa depensa. Galawan noon ni Kai Sotto sa depensa, nakikita niya kung saan pupunta ang bola sa loob ng paint kapag na-check na ito ni Junmar at mabilis na nag-a-adjust si Kai sa help defense. At ngayon, dahil sa meron tayong tatlong malalaking players, kayang-kaya na gawin ulit ito ng Gilas dahil 2 ang magsasabay sa kanila. Depensa sa ilalim, kapag mahihirapan ang New Zealand na makalusot at maka-score sa ilalim, check na may laban talaga ang Gilas kontra sa team ng New Zealand. Nakita natin sa preparation ng dalawang teams na ito, talaga namang kitang-kita ang pagiging handa ng bawat kampo. Parehong gustong manalo pero iisa lang ang pwedeng magwagi ngayong araw sa laro ng Gilas at New Zealand. Expect na natin na tayo talaga ang dihado, lamang ang kalaban, at nasabi ni Coach Tim Cone, kailangan talaga natapatan ng Gilas ang physicality ng Tall Blacks. At pagdating naman dyan, alam naman natin na meron tayong Junmar, AJ Edo at QMB, parehong physical maglaro ang tatlong players na ito, at kung sa ilalim ang labanan, talaga naman kailangan mong maging malakas sa bawat bangga ng iyong kalaban. Di kalidad ng mga players ang dala ng New Zealand. Tyrell Harrison na maganda ang laro sa NBL Australia at nasa pintuan na ng NBA, naglaro para sa team ng Denver Nuggets sa latest na NBA Summer League. Sam Menenga, Next Generation Award ang nakuha nito sa NBL Australia dahil sa kanyang magandang performance. Sa 2 pa lang na ito, mabigat ng konti, pero magtitiwala ako kina Junmar at AJ Edo, maging kay QMB. Meron pa silang Yanni Wetzel na nasa 6'10", parehasan ng height, pero mabibilis ang mga ito. At noong pinanood ko ang laro ni Sam Menenga, parang JB na mas matangkad ang datingan, kaya naman nasabi ko kailangan talaga natin ng isang Kai Sotto. Nireview ko ang laro ng bawat players ng New Zealand, matatangkad at mabibilis ang mga ito, pero sa pagtutulungan ng Gilas, kayang-kaya nila na mahuli at madepensahan ang mga mabibilis na pag-atake ng New Zealand sa loob ng paint. Challenge talaga ito sa ilalim sa Menenga para sa Gilas na may Tyrell Harrison at Yanni Wetzel. Hindi nakapaglaro si Sam Menenga noong huling nakalaban ng Gilas ang New Zealand sa FIBA Asia Cup, tapos ngayon maglalaro siya. Aaminin ko, mas heavyweight ang daladalang lineup ng New Zealand ngayon kumpara noong FIBA Asia Cup, pero hindi rin inaasahan ng New Zealand na may QMB pa tayo. 2 6'10" na ang magsasabay rin para sa atin. Kailangan ito na gawin ni Coach Tim Cone kung gusto niyang lumakas ang ating depensa sa ilalim.